Mga kapatid, magdadalawang linggo na ang digmaan sa gitnang silangan sa pagitan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Nagsimula yan sa isinagawang multiple preemptive airstrikes ng US at Israel sa Iran noong February 28, 2026. Layunin daw nitong pigilan ang umunay pag-develop ng Iran ng kanilang nuclear weapons. Ang malawakang operasyong militar na ito ay tinawag ng US na Operation Epic Fury, habang Operation Roaring Lion naman ang tawag dito ng Israel. Sabi ng Amerika, target ng operasyon ang iba't ibang military facilities ng Iran, kabilang ang mga nuclear-related sites at ballistic missile infrastructures na sinasabing nagdudulot ng banta sa seguridad ng Israel at ng US. Gumanti naman ang Iran sa pamamagitan ng pagpapakawala ng ballistic missiles at attack drones patungo sa Israel. Yun nga lang, nadamay na rin sa giyera ang mga bansang Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Lalo't pinuntirya ng Iran ang military bases ng Amerika sa Middle East. Sa gitna ng palitan ng opensiba, maraming sibilyan ang naepektuhan. Sa ulat po ng Al Jazeera, 1,255 na ang namatay at 12,000 ang injured o sugatan sa Iran. At sa gitna ng giyera, mainit din ang diskusyong online tungkol dito. Tingnan naman po natin ang mga numero. Mula February 28 hanggang March 10, 14.5 million na online mentions ang naitala kasama ang 144 million engagements o likes, comments, shares. Pinakamataas na naitala noong March 1, 2.4 million na mentions at 26.9 million engagements. Sa X naman o Twitter, ang karamihan ng mentions at engagements na ito. Mabilis kasi ang pagkalat at pag-share ng balita dahil sa pag-retweet ng mga user, lalo ng mga politiko, personalidad, at ng mga official, government, or military accounts. At bawat development, mabilis na inilalabas sa social media at iba pang online platforms. Katunayan, isang araw matapos ang pag-atake ng US at Israel, inanunsyo ng Iranian state media ang pagpanaw ng dating supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, pati ng ilan niyang kaanak at iba pang matataas na opisyal. March 8 naman, pumutok sa mga balita ang pag-ascend ng anak ni Ali Khamenei na si Mojtaba Khamenei bilang bagong supreme leader ng Iran. Makikita rin po natin sa mga pinakaginamit na keywords o hashtags na mamayagpag ang dalawang bansang Israel at Iran. Ang Israel may 12.9 million mentions. Ang Iran naman, 11.4 million mentions. Sila ay matagal lang magkalaban sa Middle East. At sa mahabang kasaysayan ng kanilang alitan, nadamay na rin ang Palestine, Gaza at Lebanon. Sa mga personalidad naman, si US President Donald Trump ay mahigit 2.6 million na mentions ang naitala bilang siya ang nag-utos ng pag-atake. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, may 563,000 mentions. Ang napaslang na Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, may 800,000 total mentions. At kahit si Jeffrey Epstein, may 247,000 mentions. Tandaan, inuugnay ang kanyang pangalan dahil sa binansagang Epstein Files na naglalaman di umano ng arms dealing at intelligence-linked transactions sa Iran. Suriin naman po natin ang mga reaksyon sa pagbabalita ng mga ganap sa giyera na siyang masasabing pinaka-engaging o pinakamaraming naitalang engagements. Kabilang sa mga saloobing ito ay anti-war. Kinondena ng netizens ang pagsalakay dahil ito raw ay illegal na escalation at aggression ng US at Israel sa Iran. Mailan na nagsasabing hypocritical ang Israel at US na sila ay dumedepensa sa sarili pero sila ang unang sumalakay daw. Kadalasan, marami ang nagsasabing ang Israel ay ang agresor bilang may patuloy rin na atake sa Palestine ngayon at ang US ay sumasabay sa galaw nito. Mga kapatid, bagamat napakalayo natin sa giyera, humigit kumulang 7,200 kilometers mula sa Iran ang layo, ramdam pa rin natin ang epekto ng digmaan sa atin. Sa datos ng Department of Energy 2024 Key Energy Stats, 96% ng imported na refined petroleum products ng Pilipinas ay nagmumula sa mga bansang nasa ASEAN at iba pang bahagi ng Asia. Habang nasa 4% lang ang direktang inaangkat mula sa Middle East. Paano tayo naapektuhan kung ganon? Karamihan kasi sa crude oil na ginagamit ng mga refinery ng mga bansang pinagkunan natin
ay mula pa rin sa Middle East at ang inaangkat na krudo ay dumadaan sa makitid na bahagi ng dagat sa pagitan ng Iran at Oman, ang tinatawag na Strait of Hormuz. Tinatayang 20% ng kabuuang langis na ginagamit sa buong mundo ay dumadaan dito araw-araw. At dahil isinara ng Iran ang access sa Strait of Hormuz, ang buong mundo ay umaaray sa pagsipa ng presyo ng petrolyo. Dito sa Pilipinas, nagsimula na natin yung maramdaman sa pinakahuling ipinatupad na staggered oil price hike ng mga kumpanya ng langis noong March 10 hanggang 12. Nitong March 10, 7 to 13 pesos per liter ang pagtaas ng gasolina. 17.5 to 24.25 pesos per liter naman ang pagtaas sa diesel. 32 to 38.5 pesos per liter naman ang pagtaas ng kerosene. Kaya di katakataka na noong Lunes, bago mag-take effect ang oil price hike, matindi ang pila sa mga gasolinahan. At malamang, magiging ganito tayo sa mga susunod na linggo tuwing bago mag-Martes habang hindi tumitigil ang gyera. Kung matatandaan po natin, nangyari na rin ang ganitong sitwasyon sa Pilipinas noong simula naman ng Russia-Ukraine War 2022. Kung saan umabot sa $115.17 ang presyo ng Dubai crude oil sa pandaigdigang merkado. Dahil dito, pumalo ang presyo ng gasolina sa 83 pesos and 85 centavos per liter, habang ang diesel naman ay 84 pesos and 4 centavos per liter noon. At kung mahal ang petrolyo, tataas din ang presyo ng iba pang serbisyo gaya ng transport sector. Posibleng sumipa ang pamasahe ng mga commuter o tumaas ang presyo ng mga produkto dahil sa additional cost sa transportasyon o pagbiyahe ng mga ito. May epekto din ang gyera sa remittances na pinapadala ng mga overseas Filipino workers o OFW. Habang lumalala ang tensyon, malamang na maaapektuhan ang trabaho at kita ng mga OFW na posibleng magdulot ng pagbaba ng kanilang mga pinapadalang pera sa Pilipinas. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, malaking tulong sa ekonomiya ng bansa ang remittances mula sa mga OFW. Nitong 2025, umabot sa $35.63 billion ang kabuuang remittances na tanggap ng Pilipinas. Sa halagang ito, 18% o $6.48 billion ay mula sa Middle East. Ganito kalaki ang ambag ng mga OFW sa Middle East sa ekonomiya ng bansa. Kapag bumaba ang remittances na ipinapadala ng mga OFW, may posibilidad na bumaba rin ang paggastos ng kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Ang epekto niyan, tutumal ang mga negosyo dahil sa mababang demand. Kaya sa tuwing naririnig o nababasa natin ang mga salita ng Iran na hindi daw sila susuko at ni Donald Trump na nagbabanta ng mas matinding pagsalakay, hindi malabong magtagal pa ang nangyayaring digma na ito. Pag-asa at panalangin natin sana ay matapos na ito dahil sa anumang gyera, tiyak na walang tunay na panalo. Sa huli, lahat ay magdurusa at lahat ay apektado. Muli, Jovic Raimundo para sa News 5 Analytics.